Rugando Santos. Okay. Okay, magandang gabi sa ating lahat ng mga kababayan kong tagapagsubaybay sa vlog natin ngayong oras na ito. Nandito na naman kami sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay, mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal naming mga Kingdom citizens. Nandito kami ngayon, kasama ko ngayon sila Sister Desiree, Sister Isang at saka si Sister Lauren. So, ito po yung mga batch na kilalang kilala ni Arlene Stone. So ngayong gabing ito, mayroon po kaming mga pag-uusapan dito sa grupo na ito, sa aming talk show o ano bang tawag dito natin ngayon. So mayroon tayong pag-uusapan sa mga issues na nakukuha natin sa mga sinungaling na walang iba si Arlene Stone. So ano nga yung ating mga topic ngayon, Sister Desiree? Ano nga yung Hello, topic? netizens. Ang ating pag-uusapan, clarification doon sa lahat ng mga pinaggagawa niya, no? Simula't simula pa sa Kingdom. At kasama natin ngayon si Sister Lauren para ilahad niya kasi doon sa vlog niya, with her first vlog, hindi pa talaga na detalye doon. So, mayroon pang mga dapat ilahad at para malaman ng mga netizens natin yung buong katotohanan talaga ng pagkatao ni Arlene Caminong Stone. So, truth that matters. So, Sister Lauren, salamat at kasama ka namin, no, sa gabing ito. So ano nga yung mga detalye tungkol sa kanya nung I think lumabas siya sa Kingdom ng 2000, yung mga details talaga eksakto na mga timeline o pangyayari. So when she was living with you, with your family in Cagayan de Oro City. So, Sister Lauren? Okay, so Teka. Sister Desiree, yeah, first of bago kay Sister Lauren, gusto muna natin ipaabot sa lahat ng ating mga taga-pagsubaybay kasi may narinig po tayo na bakit ganito daw tayo na dito sa Kingdom na nagtuturo daw tayo ng pag-ibig tapos nagda-down daw tayo ng individual, ng tao, pero gusto natin ipaalam sa lahat na itong ginagawa natin ngayon, sinasagot lang po natin ang lahat ng paninira ni Arlene Stone ng ilang taon siyang naninira dito sa social media. So wala po talaga kaming balak na manira kasi hindi po yan ang turo sa aming mahal na pastor. Ang turo po ni pastor sa amin is pag-ibig, mahalin ang kaaway, pero nandito na po kami ngayon ay kailangan na po namin magsalita dahil sumusobra na po ang mga pagsisinungaling ng mga grupong ito, lalo na itong si Arlene Stone. Mga paratang. Oo, puro lang paratang ang kanilang ginagawa, puro lang mga kathang isip, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi para mapaniwalaan sila ng mga taong bayan. Kaya ngayon, nandito po tayo para sagutin ang lahat ng kanyang mga paninira sa bansang Karian at sa ating lahat ng mga Kingdom citizens. Okay, Sister Lauren, it's your turn. Okay. Yes. So, una sa lahat, magandang araw, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, especially to all the Kingdom citizens out there. Ako nga pala si Sister Lauren Santos, and this is my first time to join here in our conference, this talk show, whatever talk show this is. Hi! So, first topic is kung ano yung mga ginawa ni Arlene. Actually, sa first when she was with video you. Nasabi ko naman na yung mga highlights pero hindi talaga yung pinaka-detail. Kasi ayoko naman sabihin na all the way sa isang video lang. Kailangan may element of surprise, 'di ba? So sa mga susunod ko mga pasabog. Yeah. So ngayon, pwede ko kayong bigyan ng mga sneak peek kung ano yung mga sasabihin ko pa in my next vlogs. So
Actually, nauna akong nag-out sa kanya, sa kingdom, and then bigla na lang nakita ko siya isang araw na kumakatok sa gate. Na-shock ako. Sabi ko, so bakit ka nandito? Anong nangyari? So yun, sinabi niya na nag-out na ako sa kingdom kasi na-guilty na ako sa mga nangyayari, sa mga pinagagawa ko. Alam ko hindi tama yung mga pinagagawa ko. So I chose to umalis na lang. Ganun. So yun, pinatira ko siya sa amin. Binigyan namin siya ng space doon sa bahay kasi syempre kasamahan ko. And then natuwa rin ako kasi meron akong kasama na dating taga-kingdom. So yun, nakapag-open siya ng mga ginagawa niya dati na ako mismo na shock kasi hindi ko ma-imagine na pwede pala niyang, bakit niya nagawa yun? Kumbaga parang, paano mo nagawa yun? Nakayanan mong gawin yun? After all sa mga tinuro ni pastor sa atin na ganito tayo dapat, ang ingatan natin yung ating pagkababae, hindi dapat natin ibaba ang ating dignidad kasi yun talaga yung tinuturo ni pastor sa atin na hindi dapat i-compromise ang dignidad ng ating pagkababae. Kahit naman siguro sa labas sinasabi yan ng mga magulang, ng mga lolo natin. Yeah, diba? tama. Tama. So, ang naano ko doon is, kung sa labas, it's considered immoral yung mga pinaggagawa niya. How much more sa kingdom na kung tutuusin talagang mga ano tayo doon, mga conservative kasi nga, nasa rules and regulations yan ng kingdom. Kumbaga, pinasok natin yan as full-time miracle workers na ang only focus natin is to do the Father's will, to live righteously and follow the will of the Father. Yes. Follow the will of Jesus Christ. Wala naman sa laws ng kingdom na ganito gawin mo. Kumbaga sa ano pa, mamaligya ka kung sa bisan unsa o bisan kinsa na lalaki. Ganun. Yeah. So yun, puro carnality yung mga pinagagawa niya against talaga sa rules ng kingdom. So kasi may binanggit siya sa akin din noon, then na-confirm ko rin no sa iyo na yun nga, habang tumitira siya doon sa inyo, lagi siyang lumalabas. So umuwi siya ng di ba? So iba-ibang lalaki. So vocal kasi siya, di ba? Yes, she's sa ating vocal. lahat. Yeah, so vocal. Wala siyang tinatago. So nahuhuli talaga siya sa sarili niyang bibig. So actually, siya, very proud siya sa mga pinaggagawa niya. Wala siyang inhibitions kahit pa sa mga lalaki nating friends, yung mga kasama natin ng mga full-time. Kinukwento niya yung mga juicy details na hindi na dapat malaman. Yes. 'Di ba? So sa ganyan niya na attitude, eto lang, bigla lang umano sa isip ko. So, kung ano yung nararamdaman niya, bugso ng ano niya, lagi niyang sinasabi, wala siyang, kumbaga, ang ibig ko sabihin, talagang hindi siya nagtatago. Talagang sinasabi niya sa lahat, yung mismo yung nangyayari. Tapos, ano ba yung kasabihan na tulak ng bibig at kabig ng dibdib? So, yun ang ginagawa niya lagi. Kasi, alam natin lahat kung ano sinasabi niya sa iyo rin, sinasabi niya kay isang, sinasabi niya din sa akin. So kaya natin nalaman. Tayo naman bilang ano naman tayo, kapatid niya noon, no? Kababata niya. Siyempre concerned din tayo at ayaw natin na, of course, ang bawat isa concerned tayo dahil tinuruan nga tayo ni pastor, no, na maging dignified woman. So ngayon rin, di ba pumunta kayong after that, I think pumunta kang Manila, di ba? So, nagkita din kayo sa Manila. Kasi kagaya ng sinabi ko sa first vlog ko, nagkita kami sa Manila. Pinuntahan niya ako sa Manila eh. So, yung pinagagawa niya sa Cagayan de Oro, ginagawa din niya doon sa Manila. Yes, actually, yung sa Cagayan de Oro, ano pa yun eh. Tame pa siya doon eh. Kasi pa-date-date lang siya doon. Para lang may panglaman tiyan. Para makakain siya sa mga restaurants, ganun. Tapos pagdating niya sa Manila, hindi na ganun yung level ng ano niya, ng
pagka liberated. Kumbaga Mm. parang hindi siya dumaan sa pagiging church worker, kung sa ano pa, church worker. Hindi ko na nakikita sa kanya yung spirituality, ganon. Yung pagiging dati namuhay ka ng banal, tapos biglang nandito ka na ngayon. Mm. No traces of at all Okay. ng pagiging ano niya, kingdom full-time worker niya. Mm. So, So, nakakashock talaga. Talagang nakakashock. No, di ba may sinasabi siya na kasalanan ba? Ano ba yung sinasabi niya? Criminal ba siya kung iibig siya ng, ano yun? Mamimili Yes, siya ng yung ano, kahit, At itiringin ano yung paano ba sinabi yun? niya. oo, inano niya sa atin yung standard niya, kinukumpara niya sa ano natin, yung standard din natin dito sa kingdom kasi yun nga yung sinabi niya na kayo daw na bago pumunta ng Japan, yung mga grupo na pumunta ng Japan ay dumaan Mm. talaga doon sa bar, sa GRO, yung sinabi niya. Pero yung sinabi niya na yung paramihan ng lalaki para makapili kung sinong dapat mapangasawa, parang ginagawa niya tayo ang kawawa kasi hindi daw tayo hindi daw natin magagawa yung magpapadamihan ng lalaki para daw makapili kung sinong gusto natin. So yan So, yung parang ibig niya parang sabihin, proud wala tayong siya. kalayaan. Oo, parang Oh. proud siya na siya makapadami siya ng Hindi, lalaki. Naku, so ang tanong ko, nakapili na ba siya? Nakapili hanggang ba siya ngayon, wala siyang ngayon? napili sa kadami-daming Oh, lalaki dumaan sa ilang buhay years na niya. yon? Ilang years na Diba? yun rin? Mula 2000, mula pa nga 1991 pagpasok niya sa Kingdom Ministry, namimili na siya. So Correct. hanggang ngayon Kung sino-sino na nag-asawa lang. Oh. Yeah, so hindi pa siya nakapili. Kung So sino ganun ba yung habang kumagat. Tapos, wag mong So, ipahid sa amin, Arlene Stone, yung ano mo, yung kagaya ng standard na sinasabi mo. Tapos gina-compare mo sa amin na wala kaming kalayaan. Mayroon kaming kalayaan kung gusto namin mag-asawa or hindi. Tingnan mo nga, merong single sa amin, may nag-asawa sa amin. Hindi kami pinagbawalan dito ni Pastor mag-asawa. So, ang gusto lang ni Pastor dito na mangyari, na kailangan kung papasok ka dyan sa married life, kailangan magiging responsable ka. O kagaya sa'yo, pumapasok ka ng maraming lalaki na pinapasukan mo, hanggang ngayon walang nanatili sa'yo kahit isa. So anong tawag sa'yo niyan? Kahit naman siguro dyan hindi na lang natin kahit pa itabi natin yung spiritual life, kahit itabi natin yung mga religion, bakit pala sa totoong pamilya pala, pwede pala yan na standard pala yan sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, na kung gusto mong palitan yung asawa mo, palitan mo kaagad. Ganun ba? Ganun ba mga kababayan? Yung standard ng buhay ng isang Oo. babae? O di ba? Yan ang kahit nga, kahit nga, kasi kino-compare niya tayo doon sa niya, doon sa gusto niya na wala daw tayong kalayaan dito. Kaya isa lang ang kailangan nating lalaki dito. Ay nako, Arlene Stone. Diyan ka nagkakamali kasi ayaw talaga namin yung standard mo. Di ba? Yan yung niya. kahit nga dito sa US nga, ang mga tao dito, syempre, grabe sila ka-liberated, pero pagdating dyan, talagang very conservative pa rin sila. Hanggat maari, kailangan stick to one. Kaya, since may divorce naman dito, so wala na tayong doon kasi yun man ang batas dito. But sa isang tao talaga na matino, mamimili ka talaga at kailangan mong mamili at maging responsable ka sa bawat relasyon na papasukan mo. At hindi yung dahil may divorce o mayroong annulment, gawin mo na ka ng lalaki. Buti kung ganun ang pamaraan dyan sa Pilipinas. Or dito, kahit nga may ganyang, kumbaga batas dito, hindi pa rin maganda tingnan, di ba? Lalo na babae ka. So, tama yung sinasabi ng kapatid mo, Arlene. Hindi ka naman namin dito, kung sakali lang, sinasabi mo na may nag-comment kasi pass na yun niya. Sana nga, past Ang nangyari hanggang sa kasalukuyan, ka pa rin, nagkukulik ka pa rin ng lalaki. Kagaya nung sinabi ko sa vlog ko, na tinanong mo sa akin noon o sinabi mo sa akin noon na sinabihan ka ni Jason na may duda siya kung anak ba niya yung pangalawang anak mo o ipa-DNA test.
O, di ba? Sinabi mo yan, di ba? O, OMG. mention mo yan. O, pa-DNA test nga daw eh. Di ba? O, di yan sinasabi ko, ikaw mismo, nahuli ka Mhm. sarili mong bibig. Ang haba pa ng Mhm. pag-uusap natin. O, Actually, hilig niya talaga yan na mag-overlap ng relationship. Yan din, isa ko sanang gustong i-open. Hilig niya mag-overlap ng relationship. I don't know if I'm supposed to say this ngayon, pero sige na lang. Before niya nakilala yung si Stone, si Jason Stone, at before siya naging Miss Arlene Stone, kasama niya si Francis, yung Singaporean. Gawa siyang kulasisi. So, nandun kasi ako nung mga time na yung gusto na niyang i-end yung relationship niya with Francis kasi nga hindi na siya masaya. Kasi na-witness ko kung ano yung treatment ni Francis sa kanya kasi nga isa lang siyang kabit. Isa lang siyang mistress. Tapos nakuha pa siya ni Francis sa hindi naman honorable doon sa club. Yeah. So, kumbaga, ganoon kababa yung tingin ni Francis sa kanya. So, what do you expect, Yes. di ba? Na igagalang ka ng karelasyon mo. Tapos, yun yung pinanggalingan mo. Doon ka nang galing. So, yun yung hindi niya ma-demand kay Francis kasi nga, doon sila nagkita in the first place. So, alam din niya na pamilyado si Francis. Okay. So, dumating yung time na talaga nagsawa na siya, umiiyak na siya. Nang humingi siya ng tulong sa akin rin, ano bang gagawin ko para maayos ko ang buhay ko? Doon ko sinuggest na, well, kung gusto mo maayos na buhay, why don't you sign up sa mga online sites? Oh, so kasi ikaw ang nag-suggest rin. Ikaw nag-suggest. Yes, Kasi ako dahil yung gusto nag-suggest. mo, ito, klaro ko lang para sa ating lahat Naawa ako sa kanya. Okay? Dahil kapatid natin siya, concerned tayo, di ba? Oh, so ikaw nag-suggest sa kanya na correct. Naawa ako sa kanya kasi umiiyak siya. Oh. Umiiyak siya noon. So, umiiyak na siya sa akin, tsaka naawa rin ako sa kanya. So, the way Francis was treating her is really talagang hindi tama. Naalala ko yun, may sinasabi pa nga Kasi doon siyang ako nakatira sa condo nila eh. Kaya pala alam mo. Nag-open up siya sa akin isang gabi. Sabi ko, why don't you sign up? Kasi yun naman yung norm. Yun din kasi yung alam kong way para sa kanya. Kasi kung maghahanap siya ng karelasyon na quality relationship, wala ka talagang makikita. Ganun-ganun lang. Tapos, ganun pa yung present, kumbaga yung current situation mo, mahirap for her. So, sabi niya sa akin, tulungan mo ako. So, yun, ginawa ko naman. So, yung bilang kapatid, noon dito sa ministry, magkasama tayo, tinulungan mo siya. Tinulungan ko siya. Even sa pag-sign up, tinulungan ko. Sa pag-sign up, sa description. And step by step. Ibig sabihin, kasama ka sa history ni Jason Stone. Yeah, ang tawag nga sa akin ni Jason, ex-girlfriend kasi nalaman niya na ako pala yung kausap niya before. Ako yung kausap before kasi si Arlene hindi pa marunong magsalita, makipag-communicate ng straight English kay Jason. So I have to help her. Ako muna yung kausap and then eventually tinuro ko sa kanya. So malaki pala ang tinuro ko sa so kanya. you played a big part on her kumbaga buhay dito sa Estados Unidos. Yes. Diba? Na yun malaki ang pala ang dahilan part kung mo, bakit nagiging Stone siya ngayon? Ewan ko nga bakit hanggang ngayon Stone pa rin yung yung ginagamit niya 'di ba? Grabe yung pakikinabang niya diyan sa Stone na surname ba? Hindi kasi pinandigan na niya. Na sila 'di ba? Dito kasi sa US, may kalayaan naman na kung gusto mong i-carry as long na syempre kung may agreement sila ng kanyang mayroon naman silang anak na dalawa pero delikadesa na lang din kung may ibang lalaki ka na. 'Di ba? Right. Bakit mo Correct. paggagamitin? Hindi sana bumalik siya. Kung wala siyang stable na relationship ngayon after ng divorce, dapat nagkaminong na lang siya. Tring, dapat gamitin na lang niya ang kaminong. Arlene Kaminong. Correct. Yan ang balik siya doon sa ano niya. Kailangan original niya nga. Siguro kailangan niya ng paper. Kailangan niya kasing umangkla. Kailangan niyang umangkla para to survive. Kasi kung hindi naman niya yun yung nangyayari talaga sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Pilipino.
So gusto man niya magiging American citizen. Yan, si Isang, alam ni Isang yung mga starting ng pagiging Mrs. Arlene Stone. Di ba, Oh, Sang? tumira ka rin ba Nag- sa condo ni Francis Sang? Tumira ka rin doon? Nakatulog lang ako doon, and then doon ako briefing kung anong gawin na kung anong gagawin daw sa labas. So dapat masanay na ako, kaya doon niya ako briefing na manood ng yaks. So ayun, nababasa Oh, din siya yung ang mga promotor pala ng mga promotor pala siya nung gano'n. promotor ng mga pornography. So first time ko yun. Natulog ako, pinagising rin na masanay na daw. So, Sang, ibig sabihin lang yan, talagang when it comes to carnality at saka sa flesh, talagang siya niyan. Parang Yan yung mastermind. Kaya yung Mastermind. At saka, kaya din siguro hindi, mastermind. ito lang na sumagi lang sa isip ko na alam mo kung, di ba kung ano ikaw, kung ano ka, most likely yun ang ipinapahid mo rin sa iba. Kaya siguro, di ba? Kasi, May kasabihan nga, di ba? Thinkers are doers. Tama. so yung mga pinapahid ka, pasto talagang binigyan niya na emphasis, tapos kunting sumbong lang na gawa-gawa ng kwento, pinalaki niya. Kasi yun siya, ganun siya mag-isip. Makita lang yung tissue sa sahig, na pinahid naman siguro sa sipon, ang isipin, iba na. Sinabi niya sa akin Oo yan nga eh. Oh, Di ba? ganyan talaga Kasi yung Alam mo, ganun siya. iisipin mo, ikaw ba, ano naman ang utak mo? Kung ginawa mo yun, bakit mo ilalagay yung tissue sa sahig? Ito para sa mga, dyan, may mga, mga couples. Ilagay mo sa sahig, ilagay mo sa basura. Mo naman, boplax mo naman kung ganyan ka mag-isip. So, Kasi madumi. ganyan siya. Marumi Dahil talagang nga, isip. marumi yung isip niya. Mm. Marumi talaga ang isip Puro niya. So, laman ganyan yung na talaga isip siya. niya. Okay, Walang ito na ang tanong ko. Ito lang ang tanong ko. 2000, anong year siya rin na bumalik sa ministry na ano ba yung pagbalik niya rin? Di kasi alam ko nagkukwentuhan tayo noon, tumatawag pa tayo Yahoo Messenger, hindi ko makalimutan yun. Pumupunta ako sa bahay mo. Bahay Oo. niyo, di ba? Minsan tumawag siya. I think naikwento niya 2004, kung 5. nandun pa nga siya sa LA noon eh. Kasama niya sila, yung mga administrators. Tapos meron So, siyang ibig sinabi na sabihin, message uh-huh. sa atin na kailangan kung nandito tayo sa labas, kung nandun tayo sa labas, hindi tayo umabot sa point of no Sa point of return. no return. Yes, sinabi din niya sa akin yan. Exactly, sinabi din niya sa akin yan. Yan, nga ako dyan eh. Napag-isip-isip ko nga na bumalik. So, ibig sabihin noon, pinatawad siya. Kahit na ganun siya from 91 na pumasok Yes. sila ang magkapatid na marami siyang mga records sa loob, hindi siya makasunod sa mga panuntunin natin doon na kailangan maging dignified na babae, kailangan kumbaga yung babae ba na karespeto. So kahit na ganun yung record niya, at isa pa yan later pag-usapan natin ginawa niya diyan sa Usamis, dahil meron akong confession nga ng mga minor de edad doon, 2000 yun, na assign siya doon, coordinator. Hindi naman niya ikinaila yan ba si Sister Tring na na-assign siya doon as coordinator sa Usamis. So, yung Yes, mga ganun pinagagawa niya, nung bumalik siya nung 2005 ba rin? 2005, dito sa Los Angeles, okay? Buong puso, wholeheartedly, tinanggap siya ni Pastor. In good faith, Kasi tinanggap siya ni Pastor. in good faith, assuming na nagsisi siya, nagrepent siya, at yung lahat ng mga ganun nagawa kabait si niya. Pastor para tanggapin siya ulit in spite of everything. Diba? Yes. Kahit ganun yung record niya dati, tinanggap Kaya pa rin yung siya ni Pastor. In yung fact, yung pagbabalik niya, Oo, yung nagpa-dedicate sa anak niya, nangashock nga kami doon sa sa mansion yun eh. Doon ako nag-attend ng TWP. Tapos nakita namin siya. Siyempre si Pastor pa naman, pribilehiyo yung yung si Pastor mismo ang mag-dedicate, di ba? Hindi na pinaasa Correct. doon sa mga ministro, si Pastor talaga mismo. Ministers. Sabi ko nga, grabe no? Grabe. yes. Ako mismo kapag sabi ko, grabe talaga ang grasya ng babaeng ito, no? Si Pastor pa talaga ang ang nag-welcome sa kanya. So yun yung Kumbaga, kung ikumpara yung buhay niya dati nung first na nag-worker siya
Tapos nga, nung nagbalik siya, mas naging close siya sa kay pastor. Yes, Kumbaga Kasi parang exactly. in naging ano spite na of yung buhay everything, niya eh. Parang natarong na ba? Parang naayos na yung buhay niya dahil kay Jason. oo, Mm. maayos Pero na sana ngayon, yun. ang narinig ko at nababasa ko sa pinopost niya, I think 2021, kailan yun siya nag-post? May sinend siya sa akin ba yun? Na kaya daw ganyan ang treatment dahil piloto si Jason at gustong gawin na piloto ni pastor. Kaya daw ganyan ang, yan ang inaano niya eh. Yan ang lagi niya sinasabi, ang treatment. Mhm. So, hindi niya nakikita yung yung goodness. Iba ang nakikita niya. Tingnan mo, napaka-carnal, no? Oh, I don't think napaka-carnal niya. so na tinanggap siya because of Jason's status as a pilot tapos US citizen. I don't think so. Kasi pastor can hire any pilot na Yes, available eh. exactly. Kakayang-kaya ni pastor na mag-hire ng sinong pilot na pwedeng, alam mo yun, maging pilot niya. Mm. Binigyan lang talaga siya ng grasya. Binigyan siya ng special Parang grace para nakita mo yung makalapit sa dealing ng, yes, ganun exactly, Loren. So, nakita natin yung dealing ng ama, na gusto ng ama na mula siya doon sa buhay niya rin, nung sinasabi mo, no? Record niya sa ministry, ginawa niya sa Osamis, tapos nagtrabaho siya sa club. Okay, dahil siya noon, kabataan, masyadong, anong tawag niyan, mapusok, ano bang tawag diyan? Ngayon, binigyan siya talaga ng, reckless. yes, ng chance ng ating ama, ng Diyos, na mabago yung buhay niya. Kaya nga piloto, ang ganda ng Mm-mm. Pero marami siyang reklamo. Ang sinasabi niya, si Jason ganito, si Jason ganito. Hindi siya kontento. Hindi siya kontento, exactly. Yan ang diyan, na pag alam niya na sa tingin niya, hindi na siya, siguro yung interpretation niya ng buhay, na pag hindi na siya masaya, iwanan na. No? Kahit pa may Actually, sila. I remember, natanong ko yan sa kanya before sila nagkahiwalay. Tinanong ko kasi alam ko yung love story nila yung how it developed, di ba? Yeah. Kasi hindi naman siya talaga nag-develop into love. Kumbaga na-develop siya because need. Because of necessity na kailangan makaalis. Exactly. Yes, diba? sa Pilipinas. Makaalis sa Pilipinas at kailangan niya ng umunlad yung buhay niya. So yun, kumbaga nakita ko na yung parang kahihinatnan. So nagtanong ako. Sabi ko, what if one day ma-realize mo na hindi pala si Jason, tapos magkakahiwalay kayo, paano na? Tapos sabi niya na, well, at least nandito na ako sa US. At least, kumbaga, natupad na yung goal ko na makapunta dito. Anytime, pwede ko siyang iwan. May anak ako. O, di ba? Meron akong So, yun pa lang, pwede na akong mabuhay. So, sa ganung pananalita, talagang alam mo na yung goal niya talaga is, kumbaga, okay. hindi I-describe natin sa isang salita. So, manggagamit. Manggagamit. Oo, kumbaga, yes. ang kumbaga goal niya in the first place is para umunlad talaga yung buhay niya. Mahango siya sa kahirapan. Same as sa mga naging relationship niya before. Before Jason, before Francis, at yung mga boyfriends niya na multi boyfriends. Yun yung purpose talaga niya, makasurvive. Kasi nga, hindi siya makakuha ng trabahong disente. Sabi niya rin sa akin yun, hindi ako makakuha ng disenteng trabaho rin kasi wala naman akong pinag-aralan. Wala naman akong beauty. Sabi niya ganun. Hindi naman ako marunong magsalita. Ngayon lang naman yan siya naging kumbaga parang pinagmamalaki nga niya. Oo, pinagmamalaki pa niya. Actually, part din ako dyan. Kasi pinag-aral ako 2009 kasi pagdating ko ng US, pinag-aral agad ako. Alam mo, hindi tayo nakagraduate ng high school sa Pilipinas. Pinag-aral ako ni Brother Luis. I-share ko sa kanya yan. Kita kami 2009 sa Texas, no? Nasa lubungin yung New Year ng 2010. So, nag-share ako, ganyan. Pinag-aral niya ako ni Brother Luis, tapos nag-college nga ako. So, early of
I think 2010. Hindi ko alam kung buntis na siya noon or basta around that time. Tinanong niya sa akin, tumawag pa nga siya, Des, anong ginawa mo para makapag-aral uli? Biro mo from 2005. Di ba? 2005, 2010 na kami nagtanong siya sa akin, o 2009. So, ang haba na ng panahon. Siguro, hindi pa niya Sila pa alam yun? kung... Sila pa yun? Sila pa. Sila pa. Kasi nagkita pa kami, nandyan lang sa YouTube, nagkita pa kami ni Jason, tsaka pamilya niya, si Jaylin, maliit pa, 5 years old ata yun. 2000, yun nga, salubungin namin yung 2010, doon kami sa Texas, sa pinsa nila. Oh, tapos yun na, unti-unti na yun, parang unti-unti na yun kasi nagsasabi na siya sa akin na hindi na nga maganda yung pagsasama nila. So, pagka 2010, yun na yun. Nabuntis siya sa kanyang sa second child nila. Yun na nga, yun, I think sunod-sunod na ang problema ng niya. Ganyan talaga. Yes. So, at least nabigyan siya ng chance, 'di ba, na spiritually o kung ano man yung mga nagawa niya noon, pinatawad siya ni pastor. Siya man ang lumapit, 'di ba? Ibig sabihin Siya yung kumontak eh. siyang kumontak, 'di ba? Siya Meron yung bang Siya tumawag. nagsumikap. Tayo Hindi naman. naman siya pinili. Ikaw ba, Sang, may tanong ko sa isang, kung gusto mong bumalik, tinawagan ka ba para bumalik o ikaw ang Siyempre ako. Kasi 'di ba? alam mo Tayo naman, hindi na maganda yung hinahanap mo talaga yung yung ministry. Kasi yun yung Yeah. buhay mo. Pribilehiyo na Yung nga yung spiritual life. yung Correct. gididikit yung anak niya na hindi pa man siya talaga totally nakabalik noon. Kaya nga na-shock nga ako. Ganda nga ng Sabi ko, pagkakabalik niya, te, 'di ba? Kasi diretso siya kay oo, sabi ko, diretso siya kay grabe no. pastor. Grabe Grabe talaga yung yun. grasya na yun. Hindi nga ako nakakibo kasi nakita ko lang diretso sa screen. Pero masaya ako. Masaya talaga ako na at least man lang nakabalik siya. Sayang nga sabi ko na. Kasi nung So itong sabi niya sa akin, after nung after nung nagdedicate, pumunta pa sila doon sa sa workers house ng US. Well, nagbalita pa siya sa akin binalitaan pa niya ako na nagsama pa daw siya doon kay Sir sa eroplano pa mismo. Sumakay pa siya ng eroplano kay pastor. tuwang-tuwa siya, binalita rin niya sa akin yan, Oo, tuwang-tuwa nagbalita siya. siya sa akin. Tapos sabi ko, grabe ba? Tapos ako, siyempre, sabi ko, grabe no, ang lakas talaga niya ba? Ang lapit talaga niya kay pastor. Para akong, medyo mayroon akong kunting naramdaman kong parang nainggit ako, ba? Sabi ko na lang sa kanya, naku, Arlene, alam mo, lahat ng malapit kay pastor, kailangan manalangin talaga. Kasi kung hindi ka manalangin, kung hindi ka talaga espiritual, mawawala ka talaga. Sinabihan ko siya niyan. Yun ang Kasi alam mo talaga Ako natin. nung narinig ko yun, nung nabalitaan and nakita ko yung pagkakabalik niya talagang diretso kay pastor. Tapos lagi siyang pinasasama ni pastor sa mga lakad, sa mga King is Coming tour ni pastor sa US. Actually, ang naramdaman ko noon, it's a mix of envy, and then happy ako for her na at least kahit ganun naging history niya, at least nabigyan siya ng pagkakataon na makabalik. Tapos napakaganda ng pagkakabalik niya kasi ang lapit niya sa ang lapit niya kay pastor, na very rare na mangyari sa isang worker yan. Kung hindi ka pastoral, 'di ba? Kung hindi ka pastoral, talagang makakasakay ka ba naman sa jet ni pastor? Oh. Yan pang Happy isang ako sa inaano kanya nila. nun. Sabi ko, naku te, ang swerte mo talaga. Ang swerte mo. Ang saya ako para sa'yo. Sana wag mong sayangin. Yun pa yung pagkakasabi ko sa kanya. Wag mong sayangin yung pagkakataon na yan na. Kumbaga binigyan ka na ng way para makabalik ka sa sa kingdom. Kasi ang ganda. Diba? Respond niya Napakabuti rin. talaga ni pastor, no? Hindi niya naunawaan yung pag-ibig talaga ng ama. Grabe Oo. pa. Kasi, ang nangyari kasi, meron na kaming pinakinggang preaching kanina dito sa TWP, yung fence-sitter na word. Sabi ko, parang sa kanya rin, alam mo yung nasa gitna lang siya na ayaw niyang mamili, ayaw niyang mag-stand. Kasi may shinare siya sa akin na about staying in the Philippines, na kinumbinsi siya na doon magstay.
Tapos talagang, alam mo yung hinahanap pa niya, yung gusto niya ma-identify, itong nakikita ko sa kanya, gusto niya ma-identify na close siya kay pastor, kumbaga nakabalik siya at yung buhay niya nasa ministry, sa kingdom, as a kingdom member. Pero ayaw niyang sundin yung mga rules. Yun ang Exactly. gusto niya, di ba? Mhm. Yes, ganun Mhm. yung gusto niya. Yeah. Gusto niya lang yung privileges. Hello. Gusto niya Pwede, may privilege, gusto kasabihan Gusto niya. niya nga lang ay, yung mga, yes, yung mga good things. Mm. Pero when it okay, comes to proving your loyalty and the reason bakit ka bumalik, commitment, wala. wala na. Wala yun. Kumbaga, Obedience, hindi, wala na. hindi ano sa kanya yun. Kumbaga, she didn't Mm. sign for, she didn't sign for that, that clause na magiging committed siya. Kumbaga, nandun lang siya Okay. sa Mula sa yung relationship, una. okay, Mhm. tingnan natin yung attitude niya, personality niya, ha? Ito yung totoo. Ito yung totoo talaga na nangyari at kilala natin siya. Hindi natin siya sinisiraan kasi talagang sira na siya. Siya ang gumagawa ng sarili niyang buhay, di ba? O hindi siya committed sa relationship sa lalaki. Mhm. Hindi siya committed sa kingdom. Siyempre doon ka na lumaki, sinave ka, yung buhay niyo magkapatid o yung kapatid mo, Arlene, nakita ni Tringting, nakita yung kabutihan ni pastor. Tapos ikaw hindi mo nakita yun. So, anong klase ka? Ikaw daw mag-evaluate ng sarili mo. So yun ang personality niya na hindi siya ayaw niya ano talaga commit. Kaya nung nakita ko dito noong meron ng hindi kasi pwedeng what I mean, pwede kang pagbigyan siguro certain time or umabot ng years. Pero talagang darating ang panahon na merong responsibility na ibigay sa'yo as a kingdom citizen. Ito ang In hindi return niya. to the kindness that you Yes, receive. exactly. Ano nga Oo. namang one way lang yan? It's a two-way Yes. relationship, di ba? Yes, Yes, gusto niya one way exactly. lang. Oo. Tapos ngayon, nung ito na yung hiningi ng ng sa kanya, ministry, kumbaga, na maging responsable siya, no? Spiritually, Makiisa kasi siya siya, sa, makiisa siya sa mga makiisa siya sa lahat. ginagawa ng Oo, karamihan. yes. You have to take part. Nag-ano na siya. You have to Parang immerse. Dito ayaw pa na naman niya. sa Yes, ministry. yan yung Dito pa naman sa gina-issue niya. kingdom, di ba? Oo, yan yung gina-issue niya na pag mag-cooperate siya, ginagamit na siya ni pastor. Kasi manggagamit siya eh. Kaya ganun din yung utak niya. Ganun yung utak niya. Kaya nga, ini-issue niya tayo na tayo daw, ginagamit lang daw tayo ni pastor dito para sa magpayaman si pastor. Ano man, nagpayaman ba yan si pastor? Si pastor nga eh. Kaya ni pastor kumain lang saging lang o ano. Hindi naman si pastor nagpapayaman kung ano yung nakikita diyan na pinagkaisan para naman yan sa atin lahat, para naman yan sa lahat ng kingdom citizen. Yan yung ini-issue niya. Correct. Hindi Yan. niya naintindihan yun kasi ang para sa kanya, inaalipin, inaabuso siya. Yes, kasi Hello, ganyan hindi siya mo eh. nakita talaga yung kabutihan. Hindi mo nakita yung goodness. Nakatingin ka Yes. lang talaga sa superficial na Hindi, talaga siya, carnal talaga siya. Yeah. Carnal talaga siya mag-isip. Mababaw lang talaga siya. Mababaw, napakababaw. Mababaw. Napakababaw niya mag-isip. Di ba mga ates, kayo, dumaan kayo sa relationship, di ba? Yes. Nandiyan na kayo ngayon. Di ba sa relationship, two-way yan eh. May Yes. yung partner mo may ibibigay sa ikaw din may ibibigay ka sa partner mo just to prove your love, your commitment na you are up for that relationship na mag-work, na magtagal. Ganun din siguro sa kingdom. Yun yung pagkakaintindi ko eh. Yes. Kumbaga spirituality aside, Yes, apply ganun sige. talaga. Pag may Natin, pag-ibig ang apply natin pag-uusapan, yung two-way talaga yan. Oo, diba? two-way. Yes. Kailangan meron ka ring ilalagay. You have to lay something on the table. Hindi lang ikaw yung tanggap ng tanggap. Kahit naman siguro kaya nga pag kinasal ano natin sa mag-asawa, kaya nga pag kinasal may contract, di ba? Pipirma yung babae, pipirma yung lalaki, mag-exchange of vows sila. Yes. Yung pag hiningan ka na ng part mo, sige, anong contribution mo?
dinidemand, inaabuso ka na. Hindi ganun. Mm. Hindi, Diba? yan ang, Unang-una, hindi ka naman pinilit. Ikaw talaga nag-offer ng buhay mo eh. Ikaw ang nag-offer ng time mo. yes, sa Mm-mm. Hindi ministry, ka naman nung, kinontak ng Saka ministry. yan pang Ikaw isa, ang yung pumunta. sinasabi niya, Des, na ano, na hanggang ngayon daw, ginagawa palagi daw natin, nag-traffic daw tayo kasi nga magtitinda. May masama ba sa pagtitinda? Kahit nandyan labas tayo, maghahanap buhay talaga tayo. Ay, nako, Arlene. Ang mga eskwelahan dito, yung estudyante, alam niya yan na nagtitinday, pati yung mga bata nga, sinasamahan lang ng magulang. Dito sa US, Ang babaw talaga ng mga utak. simbahan, Kumain. nagtitinda. Ewan ko, tanungin niya yung mga, tanungin niya yung mga kilala niya dyan sa mga churches. Meron niya mga fundraising. Bawat organization, hindi yan issue, hindi yan big deal. Okay? At ito pa, hindi kami pinilit dito. Kasi kung pinilit kami dito, wala na kami dito ngayon, hindi kami nagsasalita. Na Okay. Kung inano pinilit kami namin, dito, di mga pangit na very sana kami. proud. Tinan mo, ang ganda-ganda pa nga namin. Oh. Bakit? Bakit concerned siya sa Thank you, tinda? Father. Hindi marangal naman yung ginagawa Dahil pagtitinda. masaya Yung hindi tayo. marangal yung Ibang pagtitinda ang ginagawa niya. Oo, Mm. I agree. Iba kasi yung pagtitinda niya. Parang ang laki-laki ng kasalanan natin na nagko-cooperate tayo sa fundraising. Parang hindi ko alam na ba sila o ano ba? Tina-traffic. Ano naman yan, hindi naman yung big deal kahit saan ka mapunta, mayroong ganyan mga Hindi naman kabawasan sa pagkatao na magtinda ka, di ba? Hindi mababawasan ng ang dignidad mo kung magtitinda ka. Proud ka pa nga eh. kahit teka lang, alam ko nag-join ata siya din ng mga networking eh. Parang mayroon ako na doon na nag-networking business. Kasi uso yan dito sa US, di ba? Ito yung utak ng mga networking business, nagtitinda ng product. Mary Kay yata yung inano niya, Mary Kay. Di ba? Pagtitinda din yun. Sa ibang nga lang, ibang product nga lang mo. May goal nga din dun eh. Yes. May quota din dun, di ba? Ang dami kong nasarihan ng mga networking business, mayroon kang ititinda. Kaya nga may tinatawag na direct selling. Asan pala galing yan? Itinda mo. Kaya hindi yan issue. Dapat yung pagtitinda tapos ita-traffic ka. Hindi naman kami pinilit. Kung sabihin na pinilit. Ako naman, Arlene, how many years? Ako nga, bumalik nga ako. Hindi na ako bumalik sa ministry. Ito, netizens. Mula 91, syempre, bata pa ako nung naging people ako, 91, nag-full-time ako. So hanggang 1990 na nagtitinda ako. Kahit pastoral na ako, syempre may part pa ako sa fundraising. Tapos hanggang lumabas ako sa ministry kasi gusto kong gawin yung kagustuhan ko. Okay? So nag-asawa ako. Ngayon, nung bumalik ako 2009, naisip ko na yun eh. Sabi ko, na hindi hihinto ang fundraising. Tausa tayo, mayroon tayong mga projects. Okay? Aside from the businesses that we have in the ministry. Ngayon, matatakot ba ako? Sabi ko, bakit ako matatakot magtinda? Kaya alam mo dito, ako, sabi ko nga sa'yo, glorious nga sa akin. Hindi big deal sa akin yun. Ewan ko sa kanya, bakit naging tinraffic na, pinilit. Tapos mga daw tayo dito, may sinasabi pa siya, may terminology pa siya. Kasi proud siya na may pinag-aralan siya. Sana ginamit mo, Arlene, yung pinag-aralan mo. Be wise, sana, no? Marunong ka magbalanse ng salita mo, ng buhay. Ngayon, hinuhusgahan mo ang tao. Ito, hinuhusgahan mo at marami kang paratang at kasinungalingan. Kasama ng mga, mo dyan, amo mo dito sa US. Amo mong manggagamit din. Naggagamitan na lang kayo dyan. Manggagamit. Oo. Di ba? Hindi niya talaga alam. Pero Diyan sa side na yan, masasabi kong tanga talaga siya dahil pinayagan niya na gamitin siya nung ulo na gumagamit sa kanila ngayon. Siyempre, sino bang gagamitin nila? Kung ginamit pa niyang utak niya, sino bang gagamitin nila? Walang papers yan sila lahat. Mga sampid lang yan dyan sa US. Siya, may stone na siya eh. Nakakabit na siya doon sa stone. O kung ginamit yung utak na ginamit lang siya. O di ngayon, yung amo niyang si Snakehead, walang kahit isang document na pinirmahan na kasama siya doon sa kaso. O, di ba? Tama. Yun pa lang, magpo-question ka na doon eh. O, di ba?
Wait a minute. Kaya, Wait lang. Bakit kawawa ganon? yung Bakit utak ako niya na lang? ginagamit. Di ba? Kung Buklaks talagang nga. matalino siya, Kaya nga. well, Pero yan ito, talaga yung mayroon kapag meron when akong, money talks, yes, meron when ako, money talks, intelligence is low. Na, parang gusto kong, totoo talaga yan. naku, Mm. parang gusto kong i-share yan kasi mayroong mahalata na talagang ginamit siya. Kasi may text siya sa akin, di ba? Sana ma-share ko dito, Tring, no? O i-send ko sa'yo, ikaw mag-share. Kasi, ang gusto ko lang din itanong, naniniwala ba kayo na talagang mula, let's say, 1991, nung pumasok si Arlene, 92 kayo nag full-time Tring, di ba? Yes. Hanggang 2021 yung, or before that, na naka-receive siya ng memo, di ba? 2020, Na ang tanong ko lang, yes, na 2021. naniniwala siya na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay Spiritual. talagang pinadala ng Ama, spiritual? Sa tingin niyo, naniniwala kayo sa kanya na, or sa kanyang, when it comes that, sa paniniwala kay Pastor? Sa tingin niyo ba, or kasi may gusto kasi ako ipapakita sa inyo na ano, Yes, na ano yan siya, text. Des? Kasi nga, yung mga advices nga niya sa akin noon na hindi ako lalabas kasi ganyan, o maraming yawa sa labas. Hindi man niya yan masabi. Hindi niya yan masabi kung Kung wala siyang alam na ang dito sa loob, spiritual at saka safety. yes, O, di ba? yes, exactly. Kasi parang para makita ng ano, maganda rin para makita din ng mga netizens yung text niya. Yan din ang gusto kong i-elaborate din sa sa vlog ko para hindi na lang ma-interfere yung ating tawag niyan. Ano ko yan. Gawin kong topic yan. Ang nakalagay kasi doon, basahin ko ha, nakalagay kasi dito sa text niya. Okay, kasi nung 2021, sabi ko sa kanya, di ba, na bakit before ka nag-post sana, nag-clarify ka muna sa akin sana. Yung ano ko lang sa kanya, sa pag-ibig ko ba, hinayang ako ba sa pagkakaibigan, sa pagkakapatid. Kasi, di ba rin, hindi ko nasubukan nag-away kami rin. Kaya nga malaki ang puso ko ba na nasaktan ako sa ginawa niya sa ministry. Kasi si pastor ang nagbigay sa atin ng talagang spiritual enlightenment na bago yung buhay natin, tapos ginawa niya yan. So, sabi ko sa kanya, noon, bakit di ka man lang nag-text sa akin? So ngayon, ang sabi niya sa akin, no, Des, hindi ko gusto, Tagalogin ko kasi Bisaya to hindi ko gusto na malagyan ng doubt yung isip mo as a result na nag-usap tayo. So yun, makita mo na mayroon siya talagang about sa mga pinost niya sa social media. And then, followed by this text. Dinala kita dyan sa ministry, pabalik sa ministry, after many years na nandito ka sa labas, ibig sabihin yan, nasa labas ng kingdom, kung ako din ang papatay, ito ang word, kung ako lang gihapon mo patay sa imuha, or kung ako lang din ang papatay sa iyo, I don't think I can accept that. I will be quiet for your sake. Kaya noon medyo na nahimik siya. So ibig sabihin lang, ang gusto ko emphasize dito na when it comes sa mupatay, no papatay, ibig sabihin is a spiritual death. Yes, 'Di ba? Hindi alam niya. 'Di ba? Spiritual death. So alam niya na paglalabas ka ng kingdom, mamamatay ka spiritually. Nakita niyo? Kagaya ng sinabi sa Word of God sa ito, basahin ko sa Romans, teka lang. Kasi ako nito para may tayo. Kasi talagang naniniwala siya na si pastor nagbibigay ng buhay. Ito, Senator Risa Hontiveros. Yan si Arlene Caminong Stone. Alam niya, kilala niya si pastor. Na pag kay Pastor Apollo si Kibuloy ka, si Pastor Apollo si Kibuloy, nagbibigay ng spiritual life. Ito, yes. Sa Romans 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, carnally minded, yung mga tagalabas. Kasi sinabi niya sa text niya 'Di ba?
So, Alam ibig niya. sabihin We nun, aware siya alam doon. niya. Aware Alam siya. niya. Kaya nga ayaw niya ako. Mm-mm. Kaya nga, Tring, sinabi din niya sa'yo na huwag kang lumabas dyan. Yes. Dahil ang laki ng demonyo dito sa labas. Siya na lang ang harap. Which is ako, experience ko yan. Talagang harapin mo yung demonyo sa labas. So, yun lang ang ano ko, analyze ko to na alam niya talaga na si Pastor nagbibigay talaga ng spiritual life. Kasi hindi niya ito iti-text sa akin. Ito, ipapakita ko to sa sarili kong vlog. Correct. Netizens, abangan nyo to. Ipapakita ko tong text niya. Tapos, kasi yun ang ano niya sa akin eh. Kaya niya, sabi ko, so talagang naniniwala siya. Kaya yung pag sinabi niya, Pastor, na napapatay siya, papatayin niya yung word na patay, ibig sabihin, yung serpency, yung kasalanan, yung pagiging carnal natin. Hindi yung physical na ano, Hindi physical death. patayin. Hindi physical. So yun ang gusto ko So lang. for her to say that, she knows na there is something about Pastor Kibuloy Yes. that gives life. Yes. Amen. Diba? Yes, Ah. exactly. Para ikaw pumontak at bumalik ka sa ministry, there is something about this ministry and Pastor Kibuloy himself. May Yes. concern pa siya something kay in him na Desiree eh. May nagbibigay concern siya kay life. Desiree na Oh. dapat hindi Hindi siya ka babalik patay. dito ng Ulitin ko ha. wala. Alam mo, ang sarap ipakita talaga dito, Tring. Kaya ba ako mag-share, Tring? Para ano? Pwede naman Or I-allow later lang. na. Pwede ako mag-share? Sige daw. Pero hindi ba masira yung ating mga recording natin? Okay lang? Hindi yan masasira. I-allow mo lang for Zipet. Para gusto ko Join. lang kasi Share, Pwede naka-ready naman kasi. eh. Kung makashare ka Share dyan. screen. Computer ba gamit mo? O computer ang gamit ko. Naka-ready na kasi Oh, yan yeah. sa ano ko. Sige. Multiple Share lang, sharing O, naman. pwede na ako? Yes. Okay, Paalam. i-share ko ha. I-open ko muna yung i-share ko. Para Alam mo, malaman bigla lang talaga talaga na. yan si Arlene naging ganyan. No? Siguro duda ako dyan. Yung nag-ano kay... Ito, hindi, yan pa. May kumpleto itong text niya sa akin para malaman natin kung bakit siya naging kaganyan. Sinabi din niya sa akin yan. Ito ha, mag-share ako. Teka lang. Ito, okay na ako mag-share, no? Sige. Ito. So, ito, nakita nyo? Kita nyo? Oo, kita nyo? Siya yan, di ba? Arlene. Okay? Ano ko, Buti na save basahin nyo mo pa daw, yan, netizen. Yes, sinave ko to kasi this is the important part. I have concern with her, Ren. Kasi kasama natin siya. Hanggang ngayon, magsasabi ako ng totoo. Nasasaktan ako sa mga pinagagawa niya. So sabi niya, no Des, ito na yung sabi ko sa iyo na nag-usap kami, na ang pinag-usapan namin is about yung doon sa circulation nga na lumabas na memo na out na siya sa kingdom dahil meron siyang ginagawang paninira behind. Yes. So sabi niya sa akin, sabi ko, hindi ka naman nagsabi sa akin din kasi tumawag siya sa akin eh. Nag-send ko na siya ng text tapos tumawag siya sa akin. Sabi ko, nagtanong ka sana sa akin, baka magawan pa natin ng paraan. Kasi talaga may concern ako sa kanya. Kasi syempre siya rin ang ginamit ng ama para makabalik ako. Tapos ito yung sagot niya, no Des, dili ko gusto ito para sa mga Tagalog. At Senator Risa Hontiveros, ito yung text ni Arlene Caminong-Stone. She's one of your witnesses na kilala niya talaga si Pastor Apollo C. Kibuloy kung sino si Pastor na nagbibigay ng buhay spiritual. Sabi niya, no Des, hindi ko gusto, Tagalogin mo daw rin, ikaw mag-ano rin. Sige na, ikaw na lang. Ako na lang? Kasi ikaw na lang. Gusto ko yung Tagalog Kasi ngayon ko lang to nakita eh. Okay, sabi niya, no Des, hindi ko gusto na malagyan ng doubt ang isip mo, ang isip mo as a result ng ating pag-uusap, pag-istorya. Dinala kita dyan pabalik after many years na nandito ka sa labas. Kung ako lang din ang papatay sa'yo, I don't think I can accept that. I will be quiet for your sake. Nanahimik siya nito for a week or 2 weeks. Tapos yun yung ang text ko nga nung dili na lang ka. And then ito yung sagot niya. That's when I find answers I was looking for. I promise sa Ginoo ug sa imuha din nga ano ba to? Sa Ama, I promise yes na babalik.
And then yung second naman niya, yung sagot ko sa kanya, magnalangin ka lang din, magtanong ka sa Ama kung sino talaga si Pastor Apollo Sikibuloy at ako din. So, kasi may talagang concern ako sa kanya. So, then, yun nga, naghingi siya sa akin ng prayer. O, isama mo ako sa mga prayers mo. Hopefully, my truth-seeking will come to an end. So, naghanap pa siya kasi meron ng mga sulsul sa kanya. Kasi isa Kasi dyan yung ika-third tomboy. day. Yan, nagdududa O, talaga ako dyan sa tomboy na yes. yan. Ika-third day na kasi to, after na lumabas yung memo, kasi may date dito, ipakita ko sa inyo kung anong date. August 18 ito eh. So, ika-third day na ata to nung nag-usap kaming dalawa. So, of course, yan actually, sugod na kong ampo 3 days ago pa. So, 3 days na to. Then, salamat test. Then, ito ng pangatlo, sabi niya, sabi niya, basta ako, proud ako sa'yo. And I'm honestly happy to know that you're happy. Okay? So sabi ko, sige Len, continue ka na lang sa ito ang sagot ko sa kanya. Sige Len, continue ka pa ba sa pakipag-communicate sa mga nanggawa? So yung mga dissidents, yung mga Yes. yan si Yung Tashi, tomboy. Mga traidor. traidor, Ano yung yung mga traidor tomboy? na kawatan. Traidor na pamilya na. Oh, yung tomboy na traidor na pamilya. yung tomboy na Okay. nag-brainwash Umiinit talaga kay ang ulo P. ko. Okay, anong sagot niya? I would be liar if I say no to that question, Des. Nandito ako sa labas, so nakipag-communicate na siya dito. Yes. So makakita mo na mula doon sa pag-uusap namin, alam pa niya kung sino si Pastor. Dito, talagang, pagkatapos akong nag-post ako ng 3 days ago, dumami sila ng dumami at narinig ko ang mga storya. Unti-unti na siyang bini-brainwash. Yo. Nakita mo? Di ba? Yung brainwashing na dito, Arlene, ito yung text mo sa akin. Okay? Alam ko yung nag-brainwash Nakatago niyan, to. isa dyan yung tomboy. Di ba? Klarong-klaro yung text mo sa akin, no? Tapos ito pa. Tapos, I know na ito yung text. I know Teka, wait lang. Okay. Yung sinasabi niyong tomboy na nang brainwash, nasa loob pa sila niyan, ano? Nasa poder pa sila ni Pastor ng time na yan. Umalis na. Hindi ba? Nandun na sila Malis sa na US. yun. Umalis na? Umalis Sa na. ng memo. Oh, Diba okay, sa loob pa okay. yan, nagbe-brainwash na yan dyan sa mga worker. Oo. Yan din yung gusto kong linawin. Susuka na nga yung iba sa mga pinagsasabi ng tomboy na yan. Yan. So, So, I know na nasa iyo na yung pagtimbang. Ito yung sagot ko sa kanya. Okay? Ito pang sagot ko pang sa kanya. Dahil ang laki ng ano ko nga sa kanya. Kami na imuhang pagtimbangin mo lahat. And then, kami na nagmahal sa'yo ng totoo at sila na ngayon mo lang nakasama. Concern pa talaga ako. Yung puso ko kasi mangiyak ako nito eh. Umiyak nga ako nito nung ano. Then, ito Hindi yung nga niya sagot kilala niya. yung mga yan eh. Yes. Tama. Ito, Arlene, Hindi ito niya kilala yung mga yan. Yun pa ang isa. Diyan tayo tayo nakilala niya, lalo sa'yo rin, tumulong. Talagang, alam mo yung higit pa sa kapatid niyo, may siya, yung Sa hirap. biological sister niya. Yes, Sa hirap exactly. at sa hirap. At saka, yung mga yan, hindi niya naranasan na makasama sila sa hirap. Sige daw, tingnan natin. Kaya ngayon, kawawa ka dyan, Arlene. Nako, pagtapos na sila sa'yo, itsapuera ka na yan. Tapos, ito yung sagot niya sa akin na, as I said, when my truth searching is over, ako mismo surrender o luluhod ako sa harapan ni Pastor. Hindi lang ako lulod sa harapan ni Pastor, kundi sa inyong lahat. But for now, I must continue until my search is proven regardless kung asa na side. So, dapat, yun naman pala nagsisearch pa siya. Bakit hindi niya binalansi? Diyan makikita, Arlene, na hindi ka talaga marunong magbalansi. Dapat. Nag-iisip, Arlene. Hindi siya nag-iisip. Ito, ginamit ka lang yan. Ang laki na sayang niya. Nasa stage pa pala na nag-ano siya. Ang ginawa mo, ginudge mo na si Pastor. Di ba? Tapos yun, yun na yun. And then, hilig talaga siya mag-ano sa mga sabi-sabi. Wala siyang proof na ginawa ni Pastor yun. Yes. Wala siyang proof.
Kasi, alam mo, yan, Arlene, sana din, bago ka naniwala sa kanila, ang maganda sanang ginawa niya, nagtanong muna siya. Dahil tayo nandito sa loob, lalo na sa Tring. Ikaw, Yan. biology kasi Kaya mo, nga. alam mo, di ba? Oo. Yan yung part na pinakamasakit ba kasi mas pinili niya yung hindi niya kilala at yun Oo. ang Correct. yun ang pinapakinggan niya kaysa Mm. atin na nandito, nakasama niya noon-noon pa. Saka tayo man mismo nakakilala ng mga tao na yan na nag-brainwash sa Mm. kanya. Mm. Tagal din Tap- namin sila nakasama. Ay naku. So, ito ha, patuloy ko ha para natin ito maklose. So, salamat, Tess. Yan to na string, umiiyak na siya nito. Kaya, pagkatapos nun, hindi niya makontain, tumawag na siya sa akin. Actually, nag-usap talaga kami. At napaiyak talaga din ako. Kasi talagang hindi niya, parang alam mo, na-trap siya. Feeling ko, sige, exit ko na ha. Mm. So, feeling ko na-trap siya sa ganung sitwasyon talaga. Na Kaya Kinilig siya. nakinig siya doon. Kaya, naku Arlene, pag kailangan Parang siya yung once dumating and sa for point all. of no return, Des. Yan yung gusto ko sabihin actually. Pareho So who's ng now at the point of no return? Kasi nakikinig siya kasi doon sa mga ahas. Sabi ko Pero nga sa alam mo, kanya, naniniwala ako mga kaya nga, ates yung na sinabi ko doon sa vlog hindi, ko, na sana nagtanong ka muna sa akin kung sino-sino yan sila. Kasi dito, yung tomboy pa lang, Tama. dami-dami kayang worker na gi-brainwash niyan. Na gusto niyang ayaw maniwala saka kay hindi pastor. example ang buhay nila. Oh. Hindi example ang buhay nila. Yes. Kung hindi lang dahil kay Pinapaaral mula pastor, pang maliit pa, hindi ako pinapaaral. maniniwala sa kanila. Actually. Kumbaga, Sa respeto na world. lang ba dahil associated sila kay pastor? Pero kung hindi dahil kay pastor, hindi ako maniniwala sa kanila. yan yung Yes, tinatawag na grasya at love ni Mm. pastor na lahat tayo binibigyan ng chance. Kaya hindi siya Yes. nakabantay doon Mm. na Mm. pinagtila-tilaan na siya ng ng ahas hanggang wala na, nilamon na talaga siya. Mm. So, Kasi, Hindi siya eh. siya yung dumating kasi sa nga, point of no return. kaya siya na talagang naging biktima kasi nga hindi siya marunong nga mag-decide. Gusto lang Bumalanse. siyang magbalanse Sayang. at namamangka siya sa dalawang ilog. Kaya, ayun nga, inagaw na siya talaga totally ni Lucifer. Mm-mm. Oh. Kasi hindi ka marunong, Arlene, manindigan. Kahit sa relationship. Sana Ito na lang, before siya ito ha. nakipag-communicate, Kahit isa, wala ka talaga nanalangin muna makita siya. marunong siya Yes. manindigan. Ito ha. Okay. Sa'yo na lang, Tring. Ano na lang natin? O kahit nga ilabas natin yung kingdom. Bilang kapatid, di siya marunong manindigan na ang tagal mo na ni Estrella dito ni Tring sa ministry. Yes. Tapos, sa ating pagkakaibigan, hindi rin siya marunong manindigan. Ganon din sa relationship, hindi rin siya marunong manindigan. Ano kang klaseng pagkatao, Arlene? Tapos Pati tayo, sa ministry. dalangin tayo sa kanya kasi nasa labas siya. Tapos tayo, nandito tayo sa loob. O di ba? Tapos, akusahan pa niya ang tao na nagbibigay sa atin dito ng spiritual life. Kasi nga, sabi mo nga, Arlene, di ba? Ikaw, i-analyze mo yung sinabi mo. Pinakita ko kanina, a while ago. Na si Pastor nagbibigay ng, mamamatay ako at kami kung lalabas kami sa kingdom. Ibig sabihin, naniniwala ka na si Pastor nagbibigay ng buhay. Yes. Yun. Di ba? I-ano mo daw, analyze mo daw. Ikaw daw ang Correct. mag-analyze sa text mo. Ayaw mo kong palabasin kasi kung ikaw lang din ang papatay, kumbaga, na ikaw ang ginamit na Ikaw ang dahilan. nababalik ako sa ministry. Di ba? Klaro yan. Hindi mo pwede i-deny yan. Dito yan, sa cellphone, Senator Risa Hontiveros. Ito si Arlene Caminong Stone. I-search nyo yung kanyang, baka baliktarin kayo niyan sa Hindi yan credible witness. Kasi, tingnan nyo yung, niya, kami Hindi nga talaga. di ba? Tayo nga, hindi nga niya pinanindigan, pinakinggan niya pa yung Kami na matagal siyang nakasama sa hirap at sa ginhawa rin. Hindi siya, wala siyang pinanindigan. Nakalimutan na niya. Nakalimutan niya ang mga Kumbaga, pinagsamahan. Oo, Kasi nakalimutan doon niya siya yung mga naniwala sa pinagsamahan. hindi niya kilala. Maliit yung Yeah. utak. Yun.
It all flew out of the window. So, kaya Arlene Stone. Yan ka. Pero same to yun, di ba? Siya din yung ginamit na bumalik. Yung narinig natin, sis, na nakabalik na siya, di ba? Happy tayo. Kaya nagpursige tayo na babalik din tayo. Kasi natuwa tayo sa kanya. Oo. Pero hindi naman kabutihan na gawa sa amin. Sa atin na In fairness. makabalik yung full time. So, In fairness, na-inspire din ako doon kasi nga nasalamin ko, kumbaga nasalamin Oh, ko ito yung pa. buhay ko sa kanya na pwede Oh, palang okay. makabalik. Diba? Pwede pang Okay. makabalik. Dagdagan natin There's yan. hope. Okay. Kung hindi siya naniniwala na si pastor ay nagbibigay ng buhay na espiritual, kukumbinsihin ba niya tayong babalik? Yes. correct. Kung naniniwala talaga siya at natinraffic siya mula na pinalo siya, na masakit sa kanya yon, na kumbaga nagtanim siya ng hatred, tapos ano pa ba yung mga sinasabi niya tungkol kay pastor, ng rape, ng pastoral, molestya. lahat ng molestya, lahat yun. 2005, okay? Kumbinsihin ba niya tayo from 2005 nakabalik siya until 2021, okay? Sa buhay ko, sa buhay ni Sister Loren, ni Sister Isang, sino pa ba ang ano din nasabihan niya na kailangan bumalik sa ministry? Sasabihin ba niya yun? Kung hindi siya naniniwala kung Correct. sino si pastor? Mm. Di ba? Sasabihin ba niya na huwag kayong umabot sa point of no return? Yes. Sasabihin mo ba yun Sila- kung hindi mo alam, kung hindi ka aware na ang Okay. ministry talaga ay nag-aayos ng Sabihin, buhay ng Arlene, mga na tao? magsinungaling ka na naman na hindi mo yan sinabi. Oo. O, di ba? Wag nang i-deny. Kasi mahilig ka pa naman Obvious. magsinungaling. Sabihin, ang totoo, baliktarin mo. Yan, ipopost na naman niya to dun sa, ano niya, wala na siyang i-content, tapos i-deny niya, sasabihin niya para maging bida siya sa kanyang mga viewers, sagutin niya ng pabaliktad. So, anong i-deny mo? Yeah. Yes. Sila lang din yung mga dissidents. Tsaka I believe ha, kino-coach talaga yan siya nung mga yun, lalo na nung kino-coach snakehead. siya. Kahit na yung mga Kino-coach pinagsasabi yan. niya. Bakit may alam ba siya sa mga buhay niya? Hindi mo siya nagkasama niyan. So, bakit yun Kino-coach yan. yung mga pinagsasabi niya? Yung dalawang abugaga, yung Captain Barbell na pinagkatiwalaan sa Tamayong, yung Diyos ko, may alam ba siya doon sa buhay nila? Wala siyang alam. Wala. Kaya, Magnanakaw, grabing kawawa ninakaw. lang talaga itong yung sister ko. Ako na talaga naawa dito ba? Grabe talagang, siguro baka din, inaanin na rin kasi magagamit kasi siya. Kaya nga, ginamit talaga siya. So siya, ginamit Yan pa ang talaga siya. As in, pinakaano todo-todo, kasi. no? Todong paggamit. Oo, Nawala Ginamit siya ng talaga siya. as in. Lalo na yan, walang ginamit siya. document na pinagpirmahan niyang snakehead na yan. O di, pagdating ng panahon, na matalo, Bye-bye. ano nangyayari? Bye-bye. Saka hello, kailangan nilang gumawa ng istorya para lang manatili yung kung ano yung benefits na binibigay sa kanila ngayon. Gagamit Nung- nga. Nung Yes, sistema na nagkakanlong sa kanila. Si They have Pastor to tinitira fabricate. nila. Oo, they have to fabricate. Alam mo yung mga ridiculous na mga terminologies na spiritual wives. What? Ay, Kaya nga. Pero mo, ganyan ba ng ngayon mga pa siya terminology? makasabi ng ganyan? Kasama yung mga nag-testimony doon sa Rappler. Sa palagay mo ba kung meron kaming nababalitaan na ganyan dito at ginagawa sa amin yan, mananatili pa kami dito? Anong tingin mo sa amin, mga bobo? Mga Gamitin walang mo bait? lagi yung utak Walang mo, bait sa sarili? Arlene. Gamitin mo yung utak mo kasi ginamit ka talaga dyan sa mga dissidents na yan. Naku. Lalo naman sa akin na biro mo, pasalamat ako sa Ama na orchestration ng Ama din hiningi ko na kapag-asawa ako ng American citizen. Tapos military pa din nila ako dito sa US. Nakapag-aral ako. Tapos nagtrabaho din ako. Kung si pastor gumagawa niyan, nako! You will sense and you will know. You will know. Di ba yung sinasabi ni Pastor, you will know the tree by its fruits.
Yes. Totoo yan. Kahit Yes, sa labas. totoo yan. Kahit sa labas. You will Kayo know mga the true netizens, beliefs. Senator Risa Hontiveros, mag-isip-isip ka, madam. Yes, pati yung mga Sino yung mga kababayan witnesses natin mo? na Ano Mga ba? witness na. Nako, ano ba yung mga sinasabi ng accusation ng rape? Madali lang kasi si Napaka-serious, Arlene, napaka-serious na allegation. madali lang maniwala. Diyos ko. Napaka-serious allegation yan. Dahil nga, malaki kasi yan na ano eh, malaking isda si pastor, tapos Lungkot. yung rape kasi, ano kasi yung rape na yan eh. Malaking kaso ba? Kaya, Kala Oo. nila yun, magtagumpay sila. Patunayan nila. ano Sige. na, sige, kasi sila nag-akus, dapat Oh. sila magpatunay. Basta Yeah. tayo, ang ginagawa lang natin dito, sinasabi natin yung buong katotohanan. Yes, Kasi hindi naman kaya hindi pwedeng nila tayo manahimik pwedeng Kasi tayo. nandito i-gusto. kami. Kasi Oo. may issue sila Oo. ngayon eh, yung ano, na yun nga, nagda-down daw tayo ng mga, di ba sila yung unang nag-down sa atin dito sa kingdom? Dina-down nila tayo. Nanahimik nga tayo. Oh, nanahimik kami ng matagal na panahon. Yes, grabe. Oh. Dami-dami ng At mga saka member for the dyan. Ngayon record hindi na ha, kaya. for the record sarili nating decision ito na mag-ganito, mag-vlog. Yes, Sino bang walang- gusto mag-vlog? Kaya nga eh. Kaya Kaya nga nga ako gusto eh, ko rin mag-ano din. Magparating ng mensahe kay Pastor. Kasi Pastor, hindi na talaga namin mapigilan ba? Pasensya na po Pastor kung nagsasalita kami ng ganito ngayon. Na para maipagtanggol ka. Kasi sa mga pinagsasabi nila, yun tuloy mga tao na hindi nakakakilala sa inyo. Nasisira Mhm. yung imahe ninyo Pastor. Hindi namin kaya yung ganun. Yeah. Hindi ko Actually, hindi ko itataya yung buhay ko na at least na pinaghirapan ko rin naman. Hindi ko itataya yung bait ko para lang ipagtanggol ko yung taong alam kong rapist, alam kong Tama. yes, nangmomolestya. exactly. yes. Hindi ko gagawin yun. Tapos nang challenge pa, Kaya, na wala daw magawa sa ano, kagaya sa Judes. Kasi nang challenge siya eh, na pag ikaw daw wala ka daw magawa sa buhay mo kung wala ka dito sa kingdom. Oh, yan yung ibig niya sabihin. Ako walang magawa sa buhay kung wala ako sa kingdom. Hoy Arlene, bago ka pa nagkaroon ng matinong or sabihin na natin dito sa US na kumbaga kasi proud kasi siya nakapagtrabaho siya. Responsable na ako. Tanungin mo lahat ng mga nakikilala sa akin for mula 90s hanggang 2000 sa loob ng ministry at yung mga acquaintances ko, mga friends ko sa labas, kung gaano ako, pati na yun, walang ni isa na magsasabi na irresponsable ako. Kung ano yung turo ni pastor sa akin na maging responsable. Kaya nga 17 years old ako, ginawa na akong leader diyan sa ministry. Kasi responsable ako. At yung sinasabi mong pinagdiinan mo pang top seller, ano pa yung mga pinagsasabi mo, hindi ka naman naging responsable sa lahat ng mga ginagawa mo. Kulelat ka naman. Tapos wala akong magawa. Nako, baka magsalita. Ma-add ko rin dyan ha. Dagdag na rin ako. Ibig mo bang sabihin na wala kaming buhay outside the kingdom? Hello, before ako bumalik sa kingdom, meron akong high-paying job. Hindi ko naman maipagmamalaki na talagang namuhay ako ng pero at least nabuhay ako ng disente. Mabibili ko lahat ng gusto kong bilhin. Yes. Pero nag-decide ako na bumalik sa kingdom. Hindi dahil wala na akong buhay dito sa labas, kaya ako bumalik ng kingdom. Yes, exactly. At saka, dagdag na rin. Not the case. Okay. Dagdag na rin. Okay. Arlene. Okay. Bago ako nag-decide na bumalik mag full-time, may trabaho ako. Kahit tanungin mo lahat ng kakilala ko, may trabaho ako sa loob ng military base. Pinag-aagawan pa ako dahil maganda ako, pulido ako magtrabaho. Okay? Prestigious. Baka gusto mo i-display ko pa yung nandyan sa Facebook. Nandyan sa Facebook kung saan ako nagtatrabaho. Kaya wag mong sabihin, ako? Kaya ako bumalik dito sa kingdom kasi alam ko na si pastor nagbibigay ng kumpletong kaligayahang espiritual. Ang buhay sa labas, ikaw kasi kontento ka lang na ang buhay mo ganyan, kabit ka, karnal ka, yan ang gusto mo na buhay. Ako hindi. Wise ako mag-isip.
Arlene? Sabihin. Oh my goodness. Hoy, Yes. Arlene. Hitting the nail Ikaw right sang, on the ikaw head. sang, nurse ka sang, di ba? Nurse ka sang, di ba? Wala akong Yes, magagawa, certified Arlene. Ang dami nurse. kong magawa. Ang dami kong magagawa sa labas, pero mas pinili ko RN tong yan. buhay ko. Yes. Kasi alam ko at namimiss ko yung buhay dito sa... Kasi Yes. binabalansi ko naman yung balance of eternity. Maging mayaman man ako. Kasi pwede ako anytime makapunta ako sa Canada. Kasi anytime mag-decide lang ako. Punta ako ng Canada, sa US, nandun. Yes, kasi Makaadto ko. may kamag-anak yan sa isang dito eh. And then, Nasa so Virginia, sinasabi mo North na yung Carolina. magtinda, alam mo, bago ako bumalik, sinabi ko, babalik na ako. Kasi huhubarin ko na yung pagka-nurse ko, yung pagka-registered nurse ko. Kasi magtitinda ako. Kasi if ever yun yung starting ng aking ministry para makabalik at maligtas, huhubarin ko lang lahat at kalimutan ko yun lahat. Kaya ayaw si pataka diha, Arlene. Wala may mabuhat. May mabuhat kayo sa imuha. Excuse me. Responsable na kami. Ikaw dito mo lang sa US na kailan nang kung hindi pa ako nagsabi sa iyo na nag-aaral ako, hindi ka pa nga mag-aral. Anong year ka nag-aaral? 2010. Ano bang trabaho mo sa factory lang? Kung alam ko saan ka nagtatrabaho, alam ko yung buhay mo. Kaya wag mo ipagmalaki ang US. Alam ko US dito. Military ang asawa ko, okay? Retired, ang dami ko kakilala. Kaya marami akong connection. Kaya wag mo mag-challenge, Arlene. mag-challenge sa akin. Don't ask. Yeah, don't ask. Masayahay pa ng Akala Akala kasi nila ba na na inggit tayo sa kanilang kalagayan kasi dito nga wala na tayong freedom. Inyo na yung freedom ninyo. Kainin Alam nyo. nyo, yung mga Tolohin. kapatid ko na sa Canada, sa New Zealand, sa Di state. ba yung kapatid mo sa North Carolina, di ba sang? Ka-text mo nga. Oo. Mm. Siyempre, kailangan nila magtrabaho. Kailangan nila magtrabaho kasi hinahabol sila ng bills nila. Kung hindi sila magtrabaho, malubong sila. So kami dito, Arlene, Parang akala mo naman, hoy Arlene, alam kong buhay dito sa US, alam ko hand to mouth ka rin at saka nag-ano ka sa credit card. Kaya ikaw, wag kang magmalaki. Umaasa ka sa credit card. Bakit yung bahay mo, bayad na yan? Kompleto na? Sige nga. Pakita mo nga, sige, binayaran mo na talagang buo yung bahay mo. Baka yan ang dahilan na Lahat. Baka yan ang dahilan din sa sikap silang pagsisinungaling kay para talaga makuha si pastor. Yun na nga. Kasi parang malaking pera siguro to hold in-expect on. nila. Normally dito sa US, To ang bahay hold mo on to the ayudas na nakukuha nila ngayon. Kapalit niyan. They have to fabricate stories. Yes. Alam mo diba? ba ang buhay dito sa US? Diba, Babayaran Arlene, mo may utak 25 kami, years. Arlene. Na-analyze namin yung mga kilos ninyo. Saka hello, sino ba ngayon ang malaya? Sige nga, matanong kita Arlene, wala ka na bang utang? Kami, tanongin. Wala kaming utang. Wala kaming credit card bills na binabayaran. Nakakatulog kami ng mahimbing. Sino ngayon ang malaya? Yan lang. Hindi namin iniisip yung mabayad namin ng mga ano-ano pa dyan. Hindi naman sa pagmamayabang, no? We don't have to say this, pero sige, for the record, para for the sake doon sa mga nagdududa at may misconception about dito sa buhay namin sa kingdom bilang mga workers ni pastor. Yes. Kasi ang pinipaint nila nila ng mga diyan, ng mga dissidents na wala kaming pag-asa, wala kaming kalayaan, hindi kami free. Kumbaga, boxed yung buhay namin. Sige. Diyan na lang sa utang. Alam mo, yes. Naku, Arlene, kung alam ko 25 years o ilang years pa, kailan mo nakuha yung bahay mo? 2011, 2012, 25 years to pay? Tatanda ka na, mag-uban ka na, wala ka ng lalaking papatol sa'yo. Hindi mo pa nabayaran yung bahay mo. Kaya, sige, pakita mo. Kung halimbawa, si pastor ang tinitiran yun. Ako. Ang tumlo. Wag kami. Wag si pastor. Wag na wag si pastor. Yes. Wag na wag si pastor. Kilala namin ang grupo niyo. Okay? Mga mandarambong. Kailangan yung manira ng manira. I-maintain nyo yan kasi you need to hold on to those ayudas na tinatanggap. Namin yan.
Alam namin yan. Nako. Kami, kahit Mm. magtitinda kami araw-araw, masaya kami sa aming ginagawang pagtitinda. Alam mo nung Obvious naman na Nung- masaya tayo. Compare nyo naman. Yes. Oo, hamis Yes. kayo ka, oh. Maya Hamis sa kayo. amahan. happy kayo, yun ang kinabuhi. Ito ba yung Walang mga stress. itsura ng mga Tingnan mo naman may inabuso itsura at natin. walang Stress ba freedom? tayo? Ito, alam mo ba, yung, ito lang, para lang, i-share ko lang sa inyo, i-post ko rin uli sa Facebook ko na may ano si Brother Luis doon about nagpasalamat siya kay pastor kasi last year pinadala siya ng ano 'di ba ng Euro ay ng Salita. Israel noon Middle East. Middle East pinadala siya sa ano ba yun Cyprus 3 bansa sabi nga niya kung so sa military may naman napuntahan siyang bansa of course marami siya napuntahan pero kakaiba ito sabi nga niya when it comes sa ganyan entrustment, kasama ng trabaho, pero syempre yung mga lugar ba na hindi mo napupuntahan na after nag-retire siya sa military, ngayon na akala niya na dito na lang siya sa US. Pero ngayon, that's the great blessings, no, na pinadala siya doon ni pastor. Pagkatapos, ito pa, maraming na-enlighten doon sa mga pangangaral ni pastor. Kaya may baptism doon, kaya siya pinadala doon. Yun ang pinapasalamatan niya kasi that's it's a blissful life. Walang makakapantay sa buhay natin dito sa bansang Kaharian na sa full-time miracle workers Yes. talaga. Kahit Pinakamagandang buhay, nako, ito yun. baka At naisipan niya yung buhay. Hindi mo yan masasabi kung wala ka dito sa kingdom. Yes. Tama. Yes. Hindi mo yan masasabi kung Alam hindi mo mo- naranasan. Alam mo yung peace of mind? Yan ang isa. Wala kang peace of mind. Huwag ka magpa-pretend, wala kang peace of mind. Alam kong buhay dito. Obvious Huwag mo naman. akong- Hello, tingnan mo yung itsura niya. O kaya Kung may nga, peace ikaw of mind siya, hindi naman siya glowing. Okay. Tingnan mo she has all the money ko no para i-improve man lang yung hindi naman sa body shaming kasi kine-claim niya na rin na maligaya siya, masaya siya sa buhay niya, free siya to do everything she wants to do. Pero hindi naman kasi obvious kahit man lang sana sa physical appearance. Hello. Hindi naman Stress sa kasi, alam mo, pamamagitan. dito sa US kasi, nung Yan ang wala para, sa'yo kasi. para lang Kayod din, ka ng kayod. alam ng, Diyan pa lang talo ka na, Arlene. Yes. Kasi Kababawan pa lang to ha. Kababawan pa lang to na pag-uusap, talo ka na. Wala, How much walang more ano yan. palalimin pa natin spiritually. Siguro ang isasagot niya dyan, hulaan ko, magpo-post siya ng picture sa bahay niya, doon sa backyard kasi may snow ngayon sa Minnesota eh. O, alam ko ang address ng bahay mo, wag mo akong anuhin. Kaya yung connection ko, nako, kaya wag niyo akong anuhin. Kaya, nako, Bakit? Ang ilalak laki-laki ka ba ng namin. bahay niya? Baka mas malaki pa yung mga bahay natin. Alam mo, yung bahay niya, typical lang yan. Kung maniniwala ako na mayaman siya, kung dito siya titira sa Beverly Hills, sa Malibu, ano pa ba dito sa, yung mga mayayamang lugar. I-mention ko ang mga mayayamang lugar. Oh. So, yan. Kung Mayaman doon siya, sa te. nako, Mayaman kaya nga, siya. Mayaman siguro siya sa Bakit siya problema. Mayaman For sa sa- problema, mayaman siya kaya sa nga utang. magsisinungaling Hindi na siya- lang na magsisinungaling eh. Pero Kung magpatuloy daw yung mayaman kanyang... ka, Arlene, bakit ka pa nanghihingi ng suporta sa mga tao para lang matulungan mo yung gusto mong tulungan? Sige nga, may paiyak-iyak ka pa nga doon sa isa mong video, nakinig kaya ako. May paiyak-iyak pa siya kasi gusto daw niyang tumulong doon sa mga worker na gusto nang umalis daw from here, pumunta sa Amerika. Hello? O, sige, kung mayaman ka. Baka Hello. Sabi pa niya, if you want to support, kasi hindi naman daw siya mayaman. In fairness, sinabi niya yun. So ibig sabihin nun, Sinabi niya yun. So, wag Tapos niya ngayon punain yung kiniklaim pala. niya mayaman siya. Yun naman pala na hindi ka pala mayaman kung sinabi mo yun. Bakit mo sinasabi na wala kaming magagawa? O wala akong magagawa dito sa ano? Excuse me. Nako,
wala ka lang sa kalingkingan, Day. Mag-isip, disposisyon sa buhay. Piliin ba ako ng, ayoko na lang ditong 27 years na asawa ko, ano yan, iba yan mag-isip. Kung ako, hindi ako, pasalamat na ako sa Ama dahil through Pastor Apollo Sikibulo, binago tayo. Tsaka yun ang aking talagang, tsaka ikaw pinaniwalaan mo naman yan, di ba nag-text ka nga, na si Pastor nagbibigay ng buhay. Doon tayo. Kaya ikaw, na wala ka na lang, na-trap ka na. Na-trap ka na dyan Kasi sa mga kailangan kasinungalingan kasi ng niyang mga... gawin. Oo, baka ano na So, yun, dumating na talaga siya sa point of no return. Baka point of no return na talaga yan. Baka mayroon Yung kinakatakutan ng niya siya ang advance dumating sa payment. point of no return. Ay, siya kawawa. nanoon Talaga. na eh. ito. Ako lang talaga naawa sa'yo, So, sister. grabe Malaki na ang sinayang. Sinayang mo lang ang lahat, sister. Oo. Mm. Kasi kung ginamit Dito kami Sis, lahat talaga doon. Regretfully. Hindi mo kami pinaniwalaan. Pinaniwalaan mo pa yung mga buriton na galing sa loob na anak ko. Kung alam mo lang yung mga ng mga Diyan pa siya kawatan. Grabe, naniwala. no? Diyan pa siya naniwala sa mga bogus na pamilyang yan. Saka dun yes. sa bahong ilok. Ito pa ha. Ito pa, di ba, ang lagi niya sinasabi, hindi ka siya pinaaral ni Pastor, pinangakuan siya, hindi siya pinaaral. So ironic, Loren, Isang, Sister Trey. Dahil, yung mga nangloko sa kanya, pinaaral ni Pastor ng Oo. abugas siya, at saka Super. piloto. Di ba? Grabe yan. Ikaw may Walang ibang utak ka. trabaho yan. Mag-aral lang. Dapat sana doon ka magalit sa kanila. Dapat sana sila ang kinalaban mo, hindi kami. Di ba? Kung ikaw Ako, nag-iisip Arlene, ka. hindi mo alam. Grabe ang pamilya nga humigop sa sustansya ng kingdom. Yes. Hindi mo kilala yan sila. Grabe ang generosity ni Pastor. Kasi nga, minumold sila ni Pastor to become leaders someday. Oh. Tapos yung Pero anong Tapos ginawa ikaw, bighead nila? na yan, yung si Sir na yan, parang saan Wala galing? akong isip yun. Naku. sa Nepal na Pag dumating puro na yan dito sa mandarambong, kingdom, wala ngang lalapit ng baho-baho. grabing Dalawang tao baho. yung Di ba, Mhm. Arlene Stone? layas sa Dito Singapore. sila, dito umayos ang buhay nila sa kingdom. Tapos ngayon sisiraan nila si Pastor. Sino ba naman? Kita Teka, ko naman tingnan mo. kung gaano ka palang Napaka-wise talaga loob. napaka-wise talaga ng snakehead. Biro mo naman, sa kanilang mga accusation, sa kanilang mga allegation na binabato nila kay Pastor, wala siyang pinirmahan kahit isa. Yes. Wais talaga yan. Kasi nga, Wala. snake. Sila ang siyang kawawa pagdating ng kasi ayaw panahon. niyang Nako, bye-bye. maging department head ko yan dati sa IT. Yan ang number 1 na Oh. disobedient. Oh, tingnan mo. Number 1 na disobedient Oo yan nga sa rin, no? rules. Ka pa naniwala, Arlene Stone? Yes. How Sana dare? tinanong mo ko, no, before ka naniwala dyan sa kanila. Sino ba yan sila? Pero Ren, Sino ba ito sila? dahil nga si Pastor, hindi niya tinitingnan kung ano tayo ngayon. Tinitingnan niya how we will become. So, Yes. kaya binigyan siya ng chance, di ba? Kahit disobedient siya. Oh. Oo, kasi Lahat si tayo. Pastor, love ang pinaiiral kasi. Long suffering. Pero inabuso, no? Grabing abuso ba? Grabe talagang abuso. To the point na sinaksak Tapos sa ito likod. pa, ito yung Pastor. mga rape case ko no ng mga pastor. Ito mga pastoral naman lumalabas na na nagkunwaring rape. Grabe ba ang pag-akusa nila? Ewan ko ba? Saan sila kumukuha saan, oh my God. Saan nila kinuha yung lakas ng loob na yan para sabihin Kala siguro na nila na na magtagumpay sila sa Well, mga yung gawa-gawa rape nilang rate storya. dyan. Kailangan yung medical legal dyan sa rape case. Oh, ito Bakit hindi nurse kayo natin. nagreklamo nung Sila lang nandito nire-rape. kayo? Hanggang doon lang. Buplax man sila eh. Ngayon pa sila nagreklamo for how many Oo, years? how So, many wala naman years? How many years ka Doon na pa? dito? Bakit pupunta pa sila Oh. doon? Para magreklamo. Oo nga. Kung sila ginawa doon sa'yo, Sana ginamit mo, lalayas ka Arlene, na, ng utak. mag-report Oo. ka Yung na. utak mo sana, ginamit mo ba? Bago ka nakinig dyan sa mga testimony. Di ba marami namang mga rape cases na nasaksihan natin, di ba? Report, ayan yung mga balita sa TV, lumaki man tayo. Patunayan mo. Di ba? Pag mayroong mga ganyang
mga pangyayari, i-report mo naman agad, di ba? Oo. Yes. Tsaka may Hindi proof naman ka patagalin. to May support proof your ka. claim. Yes. Oo. Oh. Sige, anong pruweba mo na inabuso ka, ni-rape ka? Wala. Di ba Dito meron pa naman silang sa kingdom, ginawa? you can go out every time, anytime you want. Hindi ka Yes. naman pipigilan. Siyempre, of course, kakausapin ka, sister, brother, final na ba yung decision mo na yan? Baka kasi mag-save ka pa. Alam mo, yung Oo. Diba? So, hindi ka naggawa-gawa, pipigilan dito. yung nagawa-gawa kasi niyan, ang pinaka-mastermind yan, yan talagang snakehead na yan. Kasi, yung meron din dito, di ba, nagpanggap din na hinirape din siya. Wala, hindi naman makatayo. Wala naman mga ebidensya. Mao. Oo nga. Wala Storya talaga. lang. Storya lang. Marites lang yun. Kaya Akala nila yung basis. madali. Marites without Eh. any. Kaya, Yun nga, yung isa sa ano nga niya, yung sinabi ko kanina, dahil nga may nakita siyang tissue nga sa sa sahig. oo, siyempre, yung utak niya Napakababaw nagpuno no. naman ng laman at saka nakikinig siya doon sa mga marites na siya lang ang pinaglalaruan. May yung mangyan, utro puntong mangyan. Ay, sus! Kasi naman yung mga yan yung mga yung mga consider talaga natin na mga bad eggs dito ba sa loob. Yes. Alam mo, ito lang Mga ba? bad eggs yan sila. Minsan, Yung pamilyang yan, hindi mo naman sa sacrifice yan. Hindi nga nagtinda yung mga yan eh. Wala. Kaya Salita ano, yan. Kaya hindi yan ganyan dumaan sila sa kababaw. sacrifices. Parang anong pribilehiyo trabaho yan. ng magulang nung wala pa sa kingdom, DH. Oo, Mukhang tapos madam lang anong nga eh. Mukhang Dito nga madam. lang, janitor. dito Oo. sa kingdom Nagmukhang lang yan madam. namuhay ng pagiging madam. Oo, Sabi kasi ang- yung mama niyan doon, DH sa Hong Kong, binigyan ng posisyon ni pastor na maging administrator sa Jose Maria College. Akala Diba? siguro Tapos nila yun, pinaaral sila. akala siguro nila makapagpatapos sila ng lawyer kung DH lang. Hello? Oo, Dalawa pa. Diba, Arlene? Ginamit At mo saka sana yung utak. papa nila, lasinggo yan. Yung Captain Lasinggo. Marvel dyan, lasinggo yan. Tsaka dami-dami pang mga babae doon sa Tamayong. May schedule, binabayaran. Di ba? Alam mo, tingnan mo yung mga ang common denominator. Tingnan mo lang sila lahat ng mga nag-akusa kay pastor. Pare-pareho record nila sa loob. Hindi maganda. Nakita nyo? Di ba? Pero si pastor, nagbibigay naman ng chance Oo kung nga. nagsisi ka. Di ba? Tapos Pero sila tingnan mo sila. Yes. ang sabihin pa Oo. nila na pag worker daw lumabas, ganun daw talaga ang issue. Hindi naman lahat ng worker ganun ang issue. Di ba? Hindi Yung lahat. O kayo, Lumabas din ako eh. Lumabas man kayo. Oh, O ako, nandito lumabas ako. din ako. Nung lumabas kayo, ako nanatili dito. Wala man akong narinig na na ganun kayo. Wala man. So, di ba? Kaya, bakit Tama. ganun ang tawag sa kanila? Kasi ganyan talaga sila. Na yung nagasupak sa rules and regulation dito. Siyempre sa isang organisasyon at isang simbahan may talaga na sundin. Gaya ng Hindi sila honesty. sumusunod. Kaya Oo. dito may din na pinatawag. Rule kasi dapat sundin. Nakipag-miyembro ka sa isang organisasyon, dapat sumunod ka sa rules. Tama. Diba? Grabe Alam mo, ang kahit- pag-ibig ni Tapos kung Pastor sa ikaw kanila. hindi ka sumusunod, may sanction. O, di ba, Arlene, Masasanction sabi ka mo, talaga kung hindi ka susunod sa rules. O, ito pang sinabi ni Arlene, pinaghiwalay ng pamilya. Yang pamilyang yan na gumagamit sa'yo, Arlene Stone, may bahay yan. Ang ganda-ganda ng bahay yan. Buong pamilya Kaya yan. nga sabi ko nga, so Bukos ironic sila. ang mga... Mga buang. Hindi lang bahay. Isa-isa pa sila may sasakyan. Isa-isa May pa mga may bodyguards kotse. pa yan. Ayun Oh, eh. with allowance. Ang Kaya nga, ganda ng buhay. mula nung nagiging Ang abogaga ganda yan, ng buhay. alam mo yung nagiging abogaga yan, hindi ko talaga Tapos- malitok-litok yung pagiging attorney. Excuse me, uy, marag din ako mabati.
Oh, pamapi kayo. Wala, sabi ko Tapos sila pa yung nagsasabi inabuso daw sila. Hello, kung ganun lang pala yung buhay ng inabuso. abuso House and lot, cars, and then mga bodyguards, magpapaabuso na lang ako. Di Oo. ba? Nauto, ang ibig sabihin niya, nauto talaga si Arlene, big time. Uto talaga. All the Yes, way. Arlene, Tama nauto ka pagkauto. talaga, In Arlene. denial. Kaya In sayang yung denial ka talaga ngayon, Arlene. pinag-aralan mo dyan sa Grabing Amerika. Wala ka uto, nang no? magawa. Wala ka nang magawa kasi wala. You're at Trap. the point of no return na. Wala na. Ewan ko, Arlene. gaano ba kalaki ang binayad sa'yo? Mm. Yes. So, Sa kanyang ginagawa. dapat ito Naligo marinig lang. ng Lubos mga na lang. mambabatas natin, no? Senator Risa Hontiveros, Madam, pakinggan mo itong aming mga salaysay. At shout out nga pala sa lahat ng mga gusto ko lang batiin, no, dito sa US, taga East Coast, ang ating mga Filipino communities doon na tumawag sa akin the other day na nanonood sila sa ating, they are not non-kingdom citizens sila. Nanonood sila sa ating vlog at sa lahat ng mga clarification natin, no, sa mga umiikot ngayon sa social media na mga paninira laban kay Pastor, lalong-lalo na sa ginawang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. So shout out po sa lahat sa inyo dyan sa East Coast, sa New York, New Jersey, sa Washington DC, sa Virginia. So magandang umaga, hapon at gabi po. At siguro yun na muna ang ating mayroon pa ba tayong Okay, so sa next na naman siguro din. Sa clarification? next na. Oo. Abangan ang next. Hindi na natin nabantayan, ilang oras na kaya tayo dito, Oo no? nga. Naku, Parang- ang sarap talagang Parang saglit lang. Oo. ang sarap na mabigyan ng clarification at ma-justify yung lahat ng mga accusation, no, laban sa ministry, kay pastor at sa ating lahat, no? Mga buhay natin talaga pinagpala yan ng Ama through the appointed Son. Kasi hindi naman tayo magkaroon ng peace of mind, love, lahat na ng abundance of life na kailangan ng isang tao kung hindi dahil din sa ating mentor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. So, may gusto kayong batiin ating lahat ng mga nanood ngayon? Salamat po sa panonood. Thank you for giving, sparing time to listen to what we have to say. Ang masasabi ko lang po, sana huwag kayong maniwala sa one side lang. No? Sana itimbangin ninyo both sides. And kung ano yung mga nilay down namin, yung mga sinabi namin, this is coming from our hearts and sa experiences namin dito. So sana yun po, huwag kayong maniniwala lang sa isang side na kesyo ganito si pastor, ganito sa kingdom. No. You have to make timbang or the pros and cons and kung ano yung mga naririnig ninyo. Tapos yun, tingnan ninyo yung mga bunga, yung mga pinagsasabi nila, i-compare ninyo sa mga pinagsasabi namin. Yun lang naman po. Okay. Yes. So, So, isang, sasabihin ka, Sang? So yun, nasabi na lahat ng aking mga kasamahan. So Si yun na. isang marami pa yung ikukwento eh. And si Marami Tring Tring, actually. closing Marami Tring. pa yan siyang pwedeng sabihin. sa susunod, si Isang na naman Next time. magbangka. No. Okay na So, yun. Ikaw na Sabi- naman ang tayases. merong mag-guest the next day sa atin na talagang excited siya. So abangan 'yan na kilala din niya si Arlene Stone at meron siyang pasabog din. Sinabi Sino niya sa akin. yan? Abangan. Sino kaya yan? Face reveal. Ito naturuan siya ng ano ba 'yan? Kalokohan ni Arlene Camino Stone. Ay naku. So tinuruan daw talaga siya. yung kalokohan. Kaya yun, next na naman natin yun ng mga pasabog. So Tring, tapos na tayo? Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig namin at tagapagsubaybay at salamat din sa mga kasamahan ko ngayong gabi, Sister Lauren, Sister Desiree, and Sister Isang. Sa susunod na pagkakataon ay magkasama na naman tayo para maging masaya naman yung ating kwentuhan.
So salamat din sa lahat. Ako, nagpapasalamat din talaga ako sa Ama sa pamamagitan ni Pastor kasi dito sa apat natin, so from the start na nag full time po ako, hindi man pa talaga ako naka-experience na lumabas at bumalik. Kayo lumabas kayo, ako na natili pa rin hanggang nakita tayo dito muli. Yeah. Salamat sa Ama. At Matapang. nandito pa rin tayo. Magpapa. Nagkikita pa rin tayo at glory to the Father. Tingnan naman yung ating mga mukha. Walang pag-iiba, kundi Stress. puro kasiyahan ang Ganyan nakikita. po mag-alaga si Pastor. Oo, hindi tayo Walang tumatanda. stress. Sila lang ang tumatanda, tayo hindi. Ganyan po magmahal sa amin si Dahil sa Ito lang, Pastor. pag-ibig dagdag. ng Ama sa Yung ma- pamagitan ng kanyang hinirang na Yes, amen. kaya salamat po, Pastor, So, sa lahat ng grasya mo sa amin. Mm. Yes, So, Pastor. Okay, Salamat po. bye-bye. bye na sa Salamat lahat at ng aking mga tagapakinig. Bye. See you next time. See you. see you next time to Yeah. everyone.